Hello sa inyo, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng person mo through songs. At saka guys, kahit paulit-ulit ako, pasensya na kayo para sa mga bagong viewers. Ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. At kung gusto mong tumugma talaga sa'yo, magpa-personal reading ka. Pero hindi ako gumagawa niyan kasi kulang na ako sa oras guys. Kailangan ko ring i-energize yung sarili ko. Salamat po sa mga umuunawa. Ang unang song ay Midnight Blue. Magandang song ito. Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube. I Believe in You. Si kumanta nito Gino Padilla. Parang mahilig ka sa old songs. Tayong Dalawa. Si Ray Valera kumanta niyan Marami naman akong bagong song dito na isinulat. Ayan, Just Once. 80s or 90s siguro yung panahon na mas madalas ka nakikinig ng songs. Ayan, Born for You. Ang aalamin natin ngayon guys ay past, present at future. Pero ikaw nang bahalang tumukoy kung nasan ka na sa reading na ito. Kasi general reading. Hindi po ako magbabanggit ng zodiac. At saka kukuha lang ako ng konting cards para i-reverse. Angels and guides, please guide us. Ano ang past ng collective reading na ito? Seven of Cups, the Sun, at Seven of Wands in reverse. Ang ilan sa inyo sa past ipinapakita na marami kang choices para options para makamit mo yung success sa buhay mo. Dalawang cards ang nagpapakita ng success sa buhay mo. Kumbaga, new beginning. Para yung bang lumakas yung loob mo kahit na may mga iba't ibang distraction. Halimbawa, chismis, pagdududa sa sarili, kapaguran, stress. Sa career, may trabaho ka man o wala, ibig sabihin meron ka mga chances or oportunidad na open para sa iyo. At saka napapansin din ng mga kasamahan mo sa trabaho yung kasipagan mo. Kaya lang may person na naiinggit sa iyo. Yung bang sinisiraan ka, binabara ka, o kaya nagbabait-baitan sa iyo. Kaya ang advice ng mga cards, yung sarili mong idea, protektahan mo. Huwag mong hayaan na gamitin ng iba. Sa mga single, meron kang choices. Maraming person na nagkakagusto sa iyo. Kahit na magandang pagkakataon ito para sa iyo, nire-reject mo. Kasi ang ilan sa inyo, nagfo-focus ka muna sa mga priorities mo. Ang ilang single, maraming nagkaka-interest sa iyo pero hindi mo sila type. Wala kang maramdaman na love. Alam niyo guys, sa mga nasa relationship, may mga sitwasyon tayo sa buhay na nagdidesisyon tayo ng mali. Kasi ang ilan nakafocus lang sa galit o kaya sa tensyon na nangyayari. Pero nakakatulong din yung nasasaktan ka sa situation para malaman mo kung ano yung kahalagahan ng person mo.
Dalawang cards na yung nagsasabi niya na kailangan iparamdam mo sa person mo kung gaano siya kaimportante sa iyo. Kailangan yung mag-work together para maresolbahan kung ano man yung problema sa relasyon nyo. Kung pagbubutihin nyo ba ito o magkakanya-kanya na lang. At saka hanggat maaari, kayong dalawa lang ng person mo yung mag-usap para hindi na lumala pa yung sitwasyon. Magkakaroon kasi ng kampihan at saka gatungan sa situation. Kuha tayo ng isang mystical card. The Runner. Ayan, ang ibig sabihin nito guys, kailangan talaga yung mag-work together kayo. Nakadalawang cards ka na. Hindi dapat tinatakasan yung problem. Pag-usapan nyo kahit na mahirap itong gawin. Hindi naman kailangan agad-agad. Kung kailan pwede na yung timing sa inyong dalawa. Naka-3 cards ka na para sa options. Nang ibig sabihin, yung mga pagkakataon na dumarating, i-take mo na. Yung mga chances. Isang card pa yung kunin natin para connected yung mga cards mo, ano? Isang card na lang. Connected pa rin kaya? Both. Na ang ibig sabihin ay tatanggapin mo kung ano yung kailangan na solution sa problems nyo ng person mo. Pareho kayong mag-move on at saka yung bibigyan ng closure ang mga issues. Kuha pa tayo ng isang card para sa kung ano yung kailangan at saka dapat i-apply sa sarili or sa relasyon. Ayun, connected din. Nang ibig sabihin, kailangan ng respeto sa relationship nyo. Maraming ibinibigay na idea sa iyo ang mga cards para kung ano man yung problem mo ay masosolusyonan mo. Pero kung hindi ka willing, ibig sabihin, yun na naman yung start ng war sa inyo ng person mo. Or sa sarili mo. Kasi mas masarap na wala kang intindihin. Yung bang malaya sa stress. Ito naman yung para sa future, pero kunin muna natin lahat. 8 of Wands in reverse, 2 of Pentacles in reverse, at the Star. Sa mga cards na ito, pinapakita yung slow progress, pagtatalo. Kasi merong person na troublemaker. At saka, nagkakaroon din ang ilan sa inyo ng rivalry. Naapektuhan ka dito, kaya ang ilan sa inyo, nagkakaroon ka ng maling desisyon. At saka, nagkakaroon din ng problema sa financial. Magkakaroon ng solution yung problems mo, pero medyo matatagalan yung pagdating nito. Kung kailangan mo muna ng space or pahinga, wag mo muna harapin yung problem. I-condition mo muna yung sarili mo at wag mawalan ng pag-asa. Sa financial, ang ilan sa inyo, hindi maganda yung takbo ng karir mo o kaya ng business, medyo mabagal yung takbo, kaya naapektuhan din yung financial na meron ka. At kung mag-i-start ka man ng business ngayon, ipagpaliban mo muna. Pero habang hinihintay mo yung good timing, mag-ipon ka lang muna. Kung gusto mong subukan na mag-open talaga ng negosyo, ay maging ready ka sa times 2 na problemang darating. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon ng misunderstanding, miscommunication, at kung ganito yung sitwasyon nyo, huwag mo nang palalain. Kapag hindi maganda yung mood ng person mo or umiinit na yung pagtatalo nyo, stop mo na. Mauuwi kayo sa hiwalayan kapag lalo pang pinainit yung sitwasyon. Sa mga single or nasa relationship, kung takot ka sa commitment, kasi naka 3 cards ka na huwag mo itong gawin.
kailangan magseryoso ka. Tanggapin mo kung ano yung dumarating sa'yo. Meron ding limitasyon ang lahat. Ito yung clarification. Ano kaya? Ayan, mask. Yun nga talaga, hindi mo pinapakita kung ano yung totoong feelings mo, kung ano yung totoong intention mo. Kaya ito yung nangyayari sa relationship nyo. Hindi ka tuloy nagiging masaya sa outcome. Ano man ang estado ng relasyon mo, friends man kayo or nasa relationship. Ring, nang ibig sabihin, hindi mo kailangan itago yung totoong feelings mo kasi may potential ang relationship nyo na magsisimula pa lang or magkakaroon na ng next chapter na commitment. Diba sabi nga take risk, kaya i-let go yung fear. Coffin, merong ending at new beginning na mangyayari sa buhay mo na magbibigay sa'yo ng growth at saka pagbabago. Positive itong card na ito, kaya kailangan isipin mo kung ano bang journey ang tatahakin mo. Hinihikayat ka rin ng cards na mag-adjust sa mga bagay na importante para magiging magaan yung daloy ng buhay mo. At saka ang importante sa lahat, yung mga pinipili mo, yung masaya ka. Ayan, bibigyan ka ng signs, lalo na kung merong pagkalito sa iyo. Ibig sabihin, kailangan mong maging alerto para mahanap mo yung true love mo. Kaya ka binibigyan ng maraming payo. Kasi masyado nang obvious sa mga cards mo na may posibilidad na ma-let go mo yung the one kung hindi ka magiging totoo sa sarili mo. Hanapin naman natin yung future na cards. The Fool, Ace of Swords at Page of Pentacles. Nakadalawang cards ka na kung ano man ang i-offer sa'yo ni God or ng universe ay tatanggapin mo yung challenge. Kasi guys, base sa lahat ng cards mo, ang ilan sa inyo yung pang hindi ka inspirado sa mga ginagawa mo. Kaya maraming new beginning na ipinapakita na cards. Nakaapat ka na nga eh. Maraming pagkakataon na ibinibigay sa'yo para makuha mo yung signs na ipinapahiwatig ng universe. Lalo na yung patungkol sa love. Dahil syempre, alam ni God kung ano ang kulang sa buhay mo. Yun ay love. Kailangan mo ma-inspire. At base sa tatlong cards na ito ay sinisikap mo na baguhin na yung mga maling pattern na ginagawa sa buhay. Sa health, ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na babaguhin mo yung lifestyle mo dahil sa magkakaroon ka ng baby. Pareho kayo ng person mo na magkakaroon ng adjustment. Ang ilan naman sa health, magbabagong buhay ka na. Mas magfo-focus ka na sa health mo. May diet o kaya mag-exercise, nakadalawang cards ka na. Ang ilan sa inyo, maingat naman talaga at healthy. At para sa mga single or nasa relationship, kailangan sisikapin mo na harapin yung mga challenges kasi marami kang matututunan sa person mo at saka syempre sa sarili. Ano man ang estado ng relasyon mo, importante yung pakikinig para maiintindihan nyo yung pinanggagalingan ng problema. Kung gusto mo talaga ng relasyon, kailangan maging honest ka at saka yung transparent sa person mo. At kailangan din ng time sa person or sa karelasyon. At saka para na rin makaiwas na hindi maging seryoso yung problema. Umuulit lang ako guys, 'di ba? Kasi
inuulit din yung pinapahiwatig ng mga cards. Ito pa yung additional na advice, clarification, cassette, na ang ibig sabihin ay inaalala mo yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan. Kung ano ba yung naging mabuti or hindi naging magandang sitwasyon sa buhay mo. Alamin natin kung bakit ipinakita yung cassette. Ayan, heart with the key. Kasi ang ilan sa inyo, ready ka na para i-welcome yung new love or yung maayos ang relasyon nyo ng person mo. At saka sign din ito na ang ibig sabihin na hanap mo na yung soulmate mo. Or sa mga single, mamimit mo na yung the one. Separation. Ang ibig sabihin nito guys ay ihiwalay mo na yung sarili mo sa mga negative situation. Kasi yun yung nagiging dahilan kaya hindi ka makapag-isip ng tama. Yung ihiwalay ang sarili mo sa problem ang pinaka-best solution para makondisyon ang sarili mo. Kahit na hindi ka sure kung ano yung magiging kapalaran mo sa future. Ito yung last advice. Emotions. Ang ibig sabihin nito, naramdaman mo na kung paano masaktan at kung paano maging masaya. At syempre, kailangan maintindihan mo din kung ano yung pinanggagalingan ng iba. Matutong makisimpatya. Kailangan din matutunan kung paano balansehin ang emosyon, hindi lang patungkol sa relationship, kundi in general. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood saan man panig kayo ng mundo. Ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 4164. 3362. Inulit ko guys kasi nalaglag yung isang dice. 5224.